Praise God, si Jesus ang lahat sa buhay. Kung kaya may saya, may lakas, no? May kapayapaan. Kaya tunay nga po na kailangan po natin ang ating Panginoon sa ating buhay. Kaya sa umagang ito, siya po ang ating unahin. No? At tayo po ay nandito muli para ipahayag sa ating Panginoon ang ating pangangailangan sa Kanya, no? Na hindi natin makakamtan ang lahat ng ating inaasam kung ito ay hindi luluobin ng Panginoon. No? Lahat ay nakasalalay po sa kamay ng Diyos. Kaya kung meron kang inaambisyon sa buhay, hilingin mo sa Panginoon at manalig ka, no? Na ito'y ibibigay niya, hindi dahil karapat-dapat ka, kundi dahil mahal na mahal ka niya. No? Subalit, ang mga hihingin po natin dapat ay maging o magpaloob sa kanyang plano, no? At sa kanyang kalooban. Pa? Huwag kang hihingi ng bagay na alam mo na ikasasama ng kanyang kalooban. Kaya isang pinagpalang umaga po ng Martes sa lahat ng mga nagmamahal sa Panginoon at nagsusumikap na pagharian ng Diyos. Okay, kaya ito po ang ating Tuesday edition ng ating Almo-Salmo. Bigyan na po natin ng daan para makabati po sa inyo ang ating Tuesday live streamer. Sister Julie, a blessed Tuesday! Amen, amen, Brother June. Sa iyo din, Blessed Tuesday, pati kay Sister Rose, at sa inyo po lahat ng mga kasama na po namin na dumadating na nga po. Pinagpalang umaga po ng Tuesday sa ating lahat. Amen po. Thank you po sa pagsama po muli sa amin lahat dito. Okay, at kasama din po natin sa umagang ito, Sister Rose. Amen po, Brother June, Sister Julie, a blessed day po atin pong lahat at patuloy po tayong pagpalain ng Panginoon. Sama-sama po ulit tayo na binigyan ng Panginoon ng chance para po makinig, para po ma-share ang kanyang mabuting balita na nagbibigay buhay at buhay sa ating mga buhay. Salamat po, Panginoon. Salamat po. Okay, at syempre, simulan na po natin ating gawain. Tayo magtutungo muna sa ating panalangin, no? Para humingi muli sa ating Panginoon ng lahat ng kakailanganin natin para magkampanan natin ang kanyang kalooban para sa araw na ito. Okay, at mamaya po basahin ko naman po ang Salmo sa wikang Ingles at babasahin ni Sister Rose sa wikang Tagalog. Kaya tubako na po tayo sa ating panalangin. Tayo pangunahan po ni Sister Julie sa ating pagdasal. Hilang sa Diyos ang aking buhay. Tayo po'y manalangin. Ngala na Ama, ng Anak, ng Espiritu Santo. Panginoon, sa umagang ito, nagpupurit, nagpapasalamat po kami sa umagang ito na ipinagkaloob po ninyo sa amin lahat, sa paggising po namin, sa pagkita po namin muli sa liwanag. Yes, Lord, maraming salamat po, Lord, sa mga sahiram na buhay na ipinagkaloob po ninyo sa amin para maibalik po namin sa inyo ang lahat ng papuri at pasasalamat, Lord, Panginoon, dahil sa napakabuti po ninyo sa amin lahat. Lord, sa araw na to, sa oras na to, lahat po ng mga mamangutawi po sa amin, mga bibig na way magpagbigay din po muli ng pag-asa sa mga kapatiran po namin, magpalalim din po ng kanilang pananampalataya. Yes, Magbigay ng pag-asa, Lord, at lalo pong kumapit, Lord, sa inyo, Panginoon. Salamat po, Lord, sa kahinaan po namin, hindi niyo po kami iniiwan. Lagi niyo po kami sinasamahan at ibinabalik po sa pagkakatayo sa aming pagkakagulo, Panginoon. Lord, marami po sa aming mga kapatiran po, bukod sa pasasalamat, may patuloy pa rin po ang pangangailangan sa buhay. Humihingi pa rin po ng kagalingan sa aming mga sakit, sa aming mga sakit, Panginoon. Sa lahat ng mga pangangailangan nila, financial man po, sa mga spiritual na pangangailangan nila, patuloy po sa family, sa asawa, sa anak, sa mga kaibigan, at sa lahat po ng kanilang mga dinadasal sa oras na ito, Lord. Nakabasa po ninyo ang kanilang mga pusong aming mga puso, Panginoon. Alam po namin, Lord, na wala po imposible sa lahat ng mga pinilihin po ng mga kapatiran po namin, na mga anak po ninyo.
at mga kapatid ko. Salamat po Lord sa lahat ng mga panalangin namin, lalo na po sa mga answered prayers po at sa aming successful na face-to-face anniversary po. Maraming salamat po Lord. Lahat po ito, tinataas po namin in Jesus' mighty name. Amen and amen. In the name of Father, Son, Holy Spirit. Amen. At nais ko rin pong itaas sa inyo, Panginoon, Sister Rose, Rosana Hayasi, na sa kasalukuyan po ay nasa paggamutan, Panginoon. Mangyari, Lord, na iulat ninyo ang iyong mapagpalang at mapaghimalang kamay upang iabot sa Kanya ang Kanyang mapaghimalang kagalingan. Alam ko, Lord, mahal na mahal mo kami, ang bawat isa sa amin. Kaya wala kaming hihilingin, Lord, na hindi mo gaganapin. Dahil ang ibig mo ay lagi mas malaki kaysa anumang pagkukulang namin sa iyo. At we continue to pray for Sister Ansis miraculous healing also, Lord. Thank you, Lord, for listening to our prayer. This we ask in the name of Jesus. Amen. Nagpadala si Sister Rose ng video, nasa hospital siya. Okay, at puntahan na po natin ang ating salmo para sa araw na ito. Babasahin ko po sa wikang Ingles at babasahin ni Sister Rose sa wikang Tagalog para lalo natin itong maunawaan. Beloved sisters and brothers, it's Tuesday today, Tuesday of the 6th week in Ordinary Time, the 17th day of February. And our psalm reading will be taken from the book of Psalms, chapter 94, verses 12, 13, 14, 15, 18, and 19. At ito po ang ating salmo sa wikang Ingles. Our responsorial psalm is, Blessed the man you instruct, O Lord. Again, Blessed the man you instruct, O Lord. Blessed the man whom you instruct, O Lord, whom by your law you teach, giving him rest from evil days. For the Lord will not cast off his people, nor abandon his inheritance. But judgment shall again be with justice, and all the upright of heart shall follow it. When I say my foot is slipping, your mercy, O Lord, sustain me. When cares abound within me, you comfort and gladdens my soul. My dearest sisters and brothers, the word of the Lord. Thanks be to God. At ito po sa wikang Tagalog. My dear brothers and sisters, ang ating pong salmon tugunan, mapalad ang tumatanggap ng aral ng puong tapat. Mapalad ang mga taong tumatanggap ng pangaral, silang sa iyo'y tumatanggap ng turo at kautusan, pagkat sila'y magdaranas ng saglit na ginhawa, hanggang yaoy masasamay mauhulog sa hukay nila. Ang lingkod ng Panginoon hindi niya iiwanan, yaong mga hiniring niya ay hindi niya tatalikdan. Mababalik sa matuwid ang ganap na katarungan. Diwang ito ang susundin ng tapat ang pamumuhay. Kapag aking nagunitang, ang paako'y dumudulas. Dahilan sa pag-ibig mo, O Diyos, ako'y tumatatag. Kung ako ay ginugulo ng maraming suliranin, ang wagas na pag-ibig mo ang sa akin umaaliw. My dear brothers and sisters, ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Salamat sa Diyos. Pasalamatan Thank po you, Lord. natin ang ating Panginoon. Thank you, Lord. Thank you, Lord. Thank you, Lord. Pakinggan muna po natin isang bahagi ng awit nito.
Ikaw ang laging tinatawag, gabay ka ng bawat pangarap, lakas ng bawat pagsisikap. Ikaw ang tunay na kaibigan, ginto ang puso't kalooban. Ngunit hindi lahat ay may alam na Kristo ang iyong pangalan. Oh, praise God. Hindi lahat ay alam na Kristo ang iyong pangalan. Mga kapatid, bukas po ay simula na ng ating Lenten season. Isang napakahalagang panahon sa buhay ng isang mananampalataya para gamitin nating pagkakataon para lalong lumalim pa po ang ating relasyon sa Diyos at lalo pa tayo mapalapit sa Kanya ng gusto. Diba? Hanggang sa tayo at siya ay maging isa na lang, di ba? Ganun po ang ating objective sa buhay. In our spiritual journey, no? Ang ating inambisyon ay maging isa tayo ng ating Panginoon, di ba? Wala nang sarili kang pag-iisip, wala ka ng sariling kilos, kundi ang kilos mo at pag-iisip mo ay galing na sa Diyos, di ba? Yun po ang pinakamagandang mangyari. Kaya napaganda ng paalala sa atin ng ating salmo, di ba? Ano sabi dito? Mapalad ang tumatanggap ng aral ng puong tapat, di ba? Sa madaling salita, mapalad ang taong gumaganap ng kautusan at kalooban ng Diyos. Sila po ang tunay na pinagpala. Hindi po yung mga mayayaman, hindi po yung mga artista o kung sino mga sikat, di ba? O kung sino mga politikong sikat. Kapatid, ang pinagpala ay yaong alam ang kahalagahan ng Diyos sa buhay, di ba? Kahapon, di ba? O isang araw, may padala sa aking video si Sister Olive Saludes, no, ang ating kapatid. Alam na po natin ang hanap buhay ng mag-asawa ay pagsasaka, di ba? Nakakatuwa pa yung suot ni brother Romy, no, ay yung talagang gawa lang niya, 'di ba? Yung made out of anong puno 'yon? Kung anong parang palm leaf, no? It's a palm kind of leaf, 'di ba? Nakakatuwa, nakaka-bless, no, na sa kanya hindi niya kinahihiya ang pagiging magsasaka, di ba? Sabi ko kay Sister Olive, ang tunay na pinagpala ay hindi yaong mapera, no? Kundi yung nakatunghay ng kahalagahan ng Diyos sa buhay, di ba? Sila nga para pumuntang gawain po, minsan nanghihiram pa ng pera para may pamasahe sila kasi sobrang layo po ng bahay nila, di ba? Pero tayo naman minsan meron naman tayong facility lahat para makapuntang gawain pero hindi tayo pupuntang gawain, di po ba? Kaya, tama ang sabi ng Panginoon minsan, mapalad ang mga aba, di ba? Na lagi naghahanap sa Diyos, di ba? Kaya, yun po ang nais ipaalala sa atin ng Panginoon. Kung nais mo lumikaya, ganapin mo ang kalooban ng Diyos, di ba? Ipakita mo sa Kanya na siya ang importante sa iyo, na siya ang kaligayahan mo, na siya ang iyong buhay, siya ang iyong lakas, na sa Kanya lang mo hinahanap ang lahat ng minimithi mo sa buhay, di ba? Ang pagpapahalaga sa Diyos more than silver and gold, brothers, sisters. Kaya wag mong panghinayangan ang mga panahon na dinudulot mo sa Diyos, di ba? Wag mong panghinayangan na may magpapagasolina ka o magmamasahe ka papuntang simbahan para magsimba, di ba? Walang halaga ang salapi, di ba? Kung ito'y ihahambing mo sa kahalagahan ng Diyos sa buhay po natin, di ba? Kaya bukas, di ba? We will begin our Lenten season, di ba? Kaya ang ganda ng gospel natin ngayon ay nagpapaalala sa atin, no?
reminds us today that we should always be vigilant, no? Lagi tayong mapagbantay, lagi tayong gising at lagi tayong mapaghanda, no? Prepared and ever ready to resist every temptation, no, na dumadating po sa buhay natin, no? Of becoming worldly, no? At saka yung mga umaagaw, no, ng ating panahon para sa Diyos, di po ba? Kaya ito po ang napakagandang panahon, no, para lalo pa tayo magnilay, di ba? Na tayo nga ba ay namumuhay na sang-ayon sa kalooban ng Diyos? Napapaligaya na ba natin ang Diyos at all times, di ba? At all times po, no? Yun ang gusto kong bigyan ng diin. Hindi yung paminsan-minsan lang, di ba? Di ba hindi yung parang magsisimba ka lang kung kailan mo gusto, di ba? Pupunta ka lang sa gawain kung kailan mo lang gusto, di ba? Kailangan gusto mo o hindi, dapat gawin mo. Pas kung ito ay ang gusto ng Diyos, hindi po ba? Dapat pilitin mo sarili mo. Kung ito ang gusto ng Diyos, ganapin mo, di ba? Yun po ang sekreto sa buhay, no? So, yan, at kaya bukas, no, as we begin our Lenten season, magpa-practice na naman po tayo ng fasting, no, abstinence, di ba? Para ma-develop po natin ang ating willpower, di ba? Na to give more importance, no, to spiritual things rather than material things, di ba? Kaya tayo lagi tayong kumakain, no, ng mga pangkain para sa ating katawan. Ang tanong naman po, kumakain ba tayo ng pagkain ng ating kaluluwa? Di po ba? Samantalang mas mahalaga ang ating kaluluwa kaysa sa ating katawan. Ang ating katawan, araw-araw pinapaliguan natin. Di ba? Nagpapabango pa tayo. Nagsusuklay pa tayo. Ang ating kaluluwa, kapatid, baka nakakalimutan nating paliguan. Di ba? Baka matagal ka nang hindi nangungumpisal. Di ba? Baka hindi mo pinakakain ang iyong kaluluwa. Baka yan ay malnourished na. Di ba? Kaya yun po ang napakaganda sa sa Lenten season, no? Nung araw, nung ako po hindi pa na-inlove sa Panginoon, ako ay medyo nayayamot sa Lenten season. Kasi parang ito yung panahon na parang nakakonsensya ka no? Pag may ginagawa kang kontra sa Diyos, 'di ba? Pag magna-night club ka pero Lenten season, parang nakakonsensya ka rin kahit paano Kaya doon parang hate ko yung mga panahon ng Lent, 'di ba? Pero ngayon, ito na yung welcome natin, 'di ba? Dahil dito lalo nating nakakaniig ang ating Panginoon. 'Di ba? Parang si Lord din, 'di ba? Yung 40 days ni Lord, no? Ay nagpunta siyang disyerto, no? Nagpunta siyang disyerto. So dapat tayo parang ito yung journey natin sa disyerto, no? Parang basic lang ang kailangan natin, no? Alisin natin yung mga bagay na nanggugulo sa buhay natin, di ba? Yung sinasabi ni Jesus sa ating gospel na yeast of the Pharisees, yeast of Herod, di ba? Ito yung mga bagay na nagpapahiwalay sa atin sa Diyos, di ba? Yung ating sobrang pagpapahalaga sa ating sarili, yung ating sobrang pagpapahalaga sa sasabihin ng ibang tao, rather than kung anong sasabihin ng Diyos, di ba? Kaya yun mga yeast po natin, no? Yung things that cause us to fall into temptation, di ba? Kaya sa ating first reading, pinaalalahanan tayo, no, ni St. James, no? Sabi nga, no, blessed is he who persevere in temptation. Mapalad yung mga nagre-resist, no? Yung lumalaban sa temptation, karamihan po sa ating mga lalaki, no? Mga lalaki, nakikinig ba kayo? Temptation of the flesh. Yan po ang number 1 na pinaglalabanan natin, no? Talagang diyan tayo hinang-hina, no, mga lalaki. Hello, 'di ba? Kaya hingi tayo ng grasya sa Diyos, 'di ba? Na hindi natin marinig yung tawag ng laman. Bagkos ang marinig natin ay ang tawag ng ating Panginoon. Di po ba? Kaya yung iba, nagpapari na lang, pumapasok sa, di ba, nagbomongha o nagiging monk,
'di ba? Para manalo yung espiritu over the flesh, 'di ba? Yan po ang number one na naghihila sa atin papuntang impyerno. Hindi lang po lalaki, no? Babae ganun din po. Mahina din ang babae, 'di ba? Pag nakakita ng gwapo 'di ba? Parang ano na rin hindi makatulog, 'di ba? Hindi mapakali, 'di ba? Kaya brothers and sisters, focus more on Jesus, 'di ba? Ma-in love tayo kay Jesus. Huwag tayong mahumaling sa mga bagay na nakikita ng ating mga mata, 'di ba? Bagkus mahumaling tayo sa ating Panginoon sapagkat wala po talagang magpapaligaya sa atin at walang nagmamahal sa atin ng higit pa sa pag-ibig po ng Diyos, 'di ba? Kaya ito'y paalala sa atin, no, na itong Holy Week na ito para tahakin natin ang daan ng katuwiran, ng kabanalan, 'di ba? Para maging kaaya-aya tayo sa Diyos. Di bali lang hindi ka hangaan ng tao, basta hangaan ka ng Diyos, 'di ba? Di bali hindi ka na pinapalakpakan ng tao, kahit na dinadown ka na ng mga tao, hayaan mo na sila. Don't mind them, 'di ba? Mind the Lord, 'di ba? Nothing is more important than what the Lord will say, 'di ba? Sikat na sikat ka nga sa mundo. Pero ang Diyos naman, 'di ba? Suklam na suklam sa iyo, 'di ba? Marami pong ganyan Ang pinahahanga tao, 'di ba? Lalo na yung mga mahilig sa politika, 'di ba? Siyempre, kailangan magpabango sila, 'di ba? Pero ang karamihan, hindi ko naman nila lahat po, no? Excuse me, hindi ko naman po nila lahat. Hindi ko naman po kayo kilala, 'di ba? Hindi naman ako pwede manghusga. Pero alam ko po yun kasi galing din po ako sa pagnanasa na maging politiko, 'di ba? Pag politiko ka, laging ang tinitingnan mo kung paano ang tingin ng tao sa iyo, 'di ba? Kaya nga may mga advertisement pa yung mga politiko natin project of so and so, 'di ba? Para palakpakan ng tao, pero pera din naman po ng tao 'yon. 'Di ba? Yun naman po 'yung trabaho lang niya, hindi naman dapat siya palakpakan kasi ginagawa lang naman yung trabaho niya. Sinisweldohan siya, 'di ba? Sinisweldohan sila natin, 'di ba? Kaya, brothers and sisters, focus on Jesus, no? Isa lang ang idol natin, 'di ba? Kung may idol ko sa buhay mo, yung hangang-hanga ka sa mga Korean na mga bida diyan, nakakaagaw 'yan, no? Nakakaagaw kay Lord 'yan, no? Focus on Jesus, walang hihigit pa sa Panginoon, no? Dapat ma-in love ka sa Panginoon, 'di ba? Should fall in love with the Lord. Talagang yung in love na in love. Hindi lang ordinary yung in love, di ba? Kundi talagang mabaliw ka sa Diyos katulad ng pagkabaliw niya sa atin. Alam niyo po, kung tutuusin, parang baliw ang Diyos sa atin di ba? Sipin mo, wala nga tayo makitang maganda sa sarili natin, pero ang Diyos gandang-ganda sa atin, di ba? Wala tayong makitang maganda sa ating kapwa. Kadalasan nga, masama ang nasasabi natin sa ating kapwa Di ba ganyan ang tao Wala kang masabing maganda sa iyong kapwa Lagi yung masama ang nakikita mo sa iyong kapwa, 'di ba? Pero ang Diyos, 'di ba, ang nakikita niya ay yung kagandahan mo. At halos hindi niya pinapansin yung kapangitan mo. 'Di ba? Ganyan po ang Diyos Hangang-hanga sa atin, parang tatay, 'di ba? Gwapo talaga ng anak ko. Ang ganda-ganda ng anak ko. 'Di ba ganyan tayo? Ang dami naman mas maganda sa anak natin, pero ang ating mata ay talagang natutunaw pag nakikita natin yung mga anak natin, 'di ba? Kaya brothers and sisters, ganyan magmahal ang Diyos. Kaya sana pagpahalagahan po natin ang Panginoon sa Holy Week na ito, no? Sa Lenten season na ito. Please, no? Let's try our best na i-develop pa natin ang relasyon sa Diyos. More of Jesus, less of ourselves, less of the world, brothers and sisters. I'm sharing with you yung susi ng kaligayahan na natagpuan ko sa buhay. Kaya ako na dito, 30 years na akong sumisigaw dito sa ilang, di ba? Na paulit-ulit akong sumisigaw ng kadakilaan ng Diyos. Sana panahon na para pakinggan po natin. At subukan ninyo ang sinasabi ko pag hindi kayo magpasalamat sa Diyos. At pati ako pasasalamatan nyo din. Dahil sabihin nyo, salamat Brother Jude, at tinuruan mo kami para matagpuan namin at maranasan namin ang kaibang kaligayahan. Ang kaligayahan na nagmumula sa Diyos. Amen. Sister Julie, good morning. Good morning, Brother John. Tama-tama yung sinabi mo yung panghuli, Brother John, nagpasasalamatan ka. Kasi sabi nga dito sa salmo natin, mapalad ang tumatanggap ng aral ng poong tapat. Diba? So,
Since na siyempre ginagamit ka ni Lord para ipahayag at sabihin sa aming lahat yung kagustuhan ng Diyos kung anong dapat natin gawin, kung paano tayo mananatili sa Panginoon, yun ang natututunan namin. Kaya dapat talagang sundin talaga natin. Naalala ko nga yung sabi mo, iba talaga magmahal ng Diyos, hindi nakakakita ng hindi maganda sa kapwa, sa atin. Kahit ang pangit-pangit na natin sa ugali natin, pero talagang super ganda pa rin ang pagtingin sa atin. Naalala ko lang syempre kagaya si Lucky. Kung naalala mo kasi yung baby pa siya, Yeah, diba? oo. Talagang proud ako. Naidaling ko sa prayer meeting, naidaling ko sa mall. Talaga, very proud ako kahit may problema siya dito. Na kahit na isa ayaw na nga tingnan ng mga ka-sisters ko doon sa sa prayer meeting, pero tinadala ko pa rin siya. Kasi parang proud ako mahal na mahal ko yung gano'n. Kaya hindi ko naintindi ko anong sabihin nila. Pero tama, diba, gano'n ang gusto ni Lord na gawin natin. Talagang talagang mabaliw tayo sa pagmamahal sa Kanya. Kagaya ng pagmamahal nga natin sa mga anak natin, sa apo natin. Yung gano'n siguro, kung gano'n ang maibibigay na nga natin sa Diyos, hindi na tayo magkakamali. At maganda itong natin nga dahil reminder. Diba? Laging nire-remind. Kabuti nga ni Lord lagi kasi tayo nakakalimot. Lagi tayo tumitingin sa likod na hindi tayo talagang dumiretso mag-focus na parang yung kabayo na meron dito. Parang hindi ka na makakita ng iba. Diba? Hindi tayo mag-concentrate na kay Lord. Ganon. Kaya ang gagawin ni Lord, eto ulit. Reminder ulit, mga anak ko. Kakalimot na naman kayo. Eto ulit, para maalala nyo na naman ang pagmamahal ko sa inyo na binigay ko yung buong buhay ko. Diba? Alam niyang masakit na umiiyak siya, diba? Tumutulong nga ng dugo. Pero ano sabi niya, your will be done. Paggustuhan ng Diyos mangyari. Na sana ganun nga magawa natin. Yung will ng Diyos ang gawin natin, hindi yung will natin na para, di ba, para sa atin naman lahat ito. Hindi naman para sa Diyos. Hindi, para sa atin pa rin. At ito napakaganda nga, yung sabi nga dun sa panghuli na basa nga ni Sister Rosa, sa ating salmo, ang ako'y dumudulas dahilan sa pag-ibig mo, O Diyos, ako'y tumatatag. Kung ako ay ginugulo na maraming suliranin, ang wagas na pag-ibig mo ang sa akin umaaliw. Diba makikita mo, diba? Minsan, mabigat ang problema mo. Tapos meron tao mag-a-advise sa'yo. Magsasabi sa'yo ng dapat mong gawin. At yun ang instrument ng Diyos para mapasabi sa'yo kung ano ang dapat natin gawin. At pakikita mo naman magiging maayos. Sabi nga dito sa Salmo, I waited patiently for the Lord. He turned to me and heard my cry. He lifted me up out of the slinky pit, out of the mud and mire. Set my feet on a rock and gave me a firm place to stand. Yun ang ginagawa ng Diyos sa atin. Sa paghihintay natin, sa pagiging matatag natin, sa ating pananampalataya, sa ating paghawak sa Diyos, sa pagsunod sa mga payo at advice sa atin, pinapatatag talaga tayo ng Diyos at tutulungan talaga niya tayo na magtagumpay kasi may mga pangako siya. Isa sa pangako ng Diyos, sabi niya, I can do all things through Him who gives me strength. So, kaya natin kasi miyak din kasi ako dahil ilang gabi na din talaga yung masakit pa rin ng bata ko tsaka ng ulo ko. Tapos mabataas ang BP ko. Yun, umiyak. Doon mo talaga maiisip na kailangan mo talaga si Lord talaga sa buhay mo na hindi, na siya lang talagang pwede mong pangkapitan na siya lahat magsasabi sa'yo, siya lahat magpapalakas sa'yo. Parang sabi mo na nga, Lord, ay susurrender mo lahat sa Kanya, pero syempre sasabihin mo, hihingi ka pa ng tulong sa Kanya. Pero talaga makikita mo yung dasal mo. Diba, minsan kasi ganun tayo makakalimot din tayo sa sobrang, hindi na ganun masyadong malalim ang pananalangin natin na hindi ganun. Minsan, remind ka pa rin talaga ng Diyos. Ako talaga ang kailangan mo. Pero, yun na nga, diba, habang nandun ka sa sitwasyon na yan, parang nasa dagat ka na humabagyo, malakas ang alon, pero si Lord nga na sarap-sarap dyan na kasi sa feeling niya, alam niya rin na andyan ka na
alam niya na pinaparamdam niya sa'yo, magpahinga ka. Dahil kasama mo ko, di ba? Kasama mo ko, okay ka lang dyan. Wag matakot. Ganun, talaga yung kapit lang, manampalataya ka lang talaga sa akin. At hindi kita pababayaan. Kaya yun na dun mo marirealize na paghiwalay tayo kay Lord, wala talagang nangyayari sa atin. Kaya talagang sa bigat ng problema sa, pagaya yung problema sa asawa, Brother June, dadaan talaga di ba? Ito maganda dyan. Pinagdaanan natin para maibigay natin yung advices natin sa mga taong magkakaroon ng problema. Kasi yun na nga ang sinasabi ko na nakinig ako sa advice. Kagaya kay Brother June, yung mga advices niya sa akin. Kinig ako sa kanya ko na sinasabi niya sa akin. Kasi yung turo ng Diyos, hindi madali yung mga pinagdaanan. Pero definitely ayusin ng Lord lahat. Minsan kasi parang ayaw natin makinig Parang gusto natin gawin, yung nasa isip natin. Makikinig ka, sasabihin, papasok dito, lalabas dito. So, yung sarili mo pa rin ang mananalo. Sarili mo pa rin ang gagawin mo. So, di ba, parang marami nagsabi sa'yo pero wala pa rin pinakinggan. Di ba? Parang ganun yun. Kaya dapat yung minsan pipiliin mo rin yung mag-a-advise sa'yo na baka ang magbigay ng advice yung hindi malalim sa kay Lord. Kaya napapaiba ang takbo ng ginagawa natin. Kaya hingin ng wisdom kay Lord para hindi tayo mapalayo at mapahiwalay sa Kanya. Amen. Ang ating Panginoon, 'di ba, nalulungkot siya, 'di ba? Do you not understand? Do you not yet understand, sabi niya sa mga alagad niya, or comprehend? Are your hearts hardened? 'Di ba? Yung bang tayo minsan nakikinig, 'di ba? Pero hindi natin iniintindi, no? Yung sinasabi ng Diyos, o hindi natin ina-assimilate, no? Sinasabuhay, 'di ba? Hindi sapat na makinig ka ng salita ng Diyos. Dapat pag sumikapan, na-i-apply mo sa buhay mo para magkaroon ito ng prutas, magkaroon ng bunga, 'di ba? Yung bunga po, yun yung magpapaligaya sa iyo no? Kaya totoo po lahat, no, ang manababasa natin bawat umaga. Totoo lahat na walang kasing halaga ang Diyos sa buhay po natin. Ang magpapaligaya sa iyo, hindi yung pamilya mo, hindi yung asawa mo, hindi yung mga anak mo, ang Diyos, 'di ba? Kasi pag ang Diyos ang inuna mo, talagang lalong magiging maligaya ka sa mga anak mo kasi pati mga anak mo ay ayusin din ng Diyos, 'di ba? Yung mga pag-uugali ng anak niyo, kaya namang ayusin ng Diyos 'yan 'di ba? Meron bang bagay na hindi kayang gawin ng Diyos? 'Di ba? Yun ang mga imposible ng mga anak, pinapaanak ng Diyos para maniwala lang tayo na Diyos yan ang imposible, 'di ba? Yun ang kapatid ni Marta at ni Maria, 'di ba? Namatay pero sabi mabaho na 'yon, sabi kasi ang tagal mong umuwi, sabi ni Marta at ni Maria kay Jesus, 'di ba? Pero meron bang matagal na kay Lord? Meron bang bulok kay Lord? Hindi po. Kahit bulok kaya niyang buhayin ulit, 'di ba? Kaya brothers and sisters, ganyang kahalaga ang Diyos sa buhay po natin, no? Lagi natin siyang hanapin, lagi tayo manawagan, 'di ba? Lagi tayo magdasal, 'di ba? Sabi nga, 'di ba? When you pray when you pray when you are only in trouble, you are in trouble, 'di ba? In other words, make it a habit. Develop the habit of praying. Hindi yung nagdadasal ka lang kung may trouble ka, kung may problema ka. May problema at wala, kailangan mo ang Diyos. Sister Rose? Amen po ng sobra-sobra, Brother June, Sister Julie. Talaga pong napakabuti ng Panginoon. Basahin ko lang po yung unang pagbasa. Talagang ito po ay sabi nga po ni Brother June, Sister Julie, talagang tayo, wala po talaga. Kung yan po ilalagay natin sa puso at isip natin, wala po talaga tayong magagawa. Walang-wala, kahit po konti, wala po tayong magagawa. Ang Panginoon lang po laging may magagawa buhay natin kasi siya nga po ang ating Diyos. Siya po nagbigay ng kaligtasan. Sir,
nagbibigay ng buhay, ang mga pagsubok na dinadanas, siya pa rin po ang sumasagot. Wala po tayong kakayanan doon. Pati, At sa araw-araw, pati sabi- kaligayahan, siya ang nagbibigay. Amen. Amen po. Maging pangarap mo sa buhay, yun pong success mo ngayon, magandang bahay, 2 bahay, isang sasakyan, maayos na buhay, masaya. Panginoon pa rin po ang nagkaloob niyan sa'yo. Na minsan ko ang nasabi po yan, doon nga po sa medyo may nang basta, sabi ko po talaga sa kanya, nang una kung anong meron kami, lahat ng yan sa Panginoon. Kahit yan ipinamana nito, ibinigay na, hindi pa rin sa kanila yan. Pinangalaga lang sa kanila, pero lahat ng yan, sa Panginoon pa rin po nanggaling. Sabi po dito, mapalad ang tao na nanatiling tapat sa kabila ng mga pagsubok. Ito po yung sinasabi kasi ng Panginoon. Pagkat matapos siyang subuking, tatanggap siya ng putong ito'y buhay na pinangako ng Panginoon, umiibig sa Kanya. Huwag sa inuman. Siya'y dumaranas ng pagsubok, tinutukso siya ng Diyos. Pagkat ang Diyos ay hindi matutok ng masama, hindi niya tinutukso ang sino man sa atin. Amen. Napakalinaw po nito. Sabi pa po niya, huwag kayong padaya mga kapatid, kung mga minamahal, bawat kaloob na mabuti at ganap ay buhat sa langit. Bawat kaloob na mabuti at ganap ay buhat sa langit. Mula sa Ama na lumikha ng mga tanglaw sa langit, hindi niya tayo iniiwan o binabayaan man sa dilim. Niloob niyang tayo maging anak niya sa pamamagitan ng salita ng katotohanan. Matangi tayo at maghihigit sa lahat na kanyang mga nilalang. Kaya na lang po, my dear brothers and sisters, isa na po talagang katotohanan na sabi nga po, it is written, nasusulat po. At wala naman po tayong pinag-uusapan. Bakit po ba hindi ka makinig ng live stream? Wala po tayong pinag-uusapan dito. Hindi po natin pinararangalan dito ang ating head servant, diba? Sister Julie, ako, ang mga live streamer rin, my dear brothers and sisters, ang pinag-uusapan po natin, ang nagpahiram ng buhay sa iyo, sa akin, sa bawat isa sa atin. Hindi ka makalo, hindi ka maka-attend, okay lang. Pero wag mong pabayaan ang live stream na hindi ka man lang makapakinig. Bakit po? Sabi po, kung titingnan, ang buhay po natin ay 2. Ito po yung 2. Physical at isa pong spiritual. Ano po yung physical? Ito po, yung nakakaranas tayo ng pagsubok. Ito po, kumakain po tayo ng masasarap na pagkain. Pero ano po yung spiritual na buhay? Yung spiritual na buhay na lagi pong pinapaalala sa atin ng head servant, maging kami po na nagsasabi sa inyo. Pakainin po natin ang ating kaluluwa. Kainin po natin ito, busugin po natin, dahil higit po ito ang kailangan nating mas pakainin. Dapat nga po, sabi nga po, akala natin, di ba, ang dami nating kumain, masasarap na pagkain. Ano po ba ang ano nito, resulta? Di ba po, maraming may sakit. Marami pong talagang nangihina na kasi ayaw niyang tagilang kumain. Pero sinabi din po ng Panginoon, ang katakawan daw po ay kasalanan. Sobra-sobra pong pagkain, maliban pong maimpatso, ma-hospital pa po tayo, kasalanan pa rin po. Pero ang spiritual po nating buhay, pag lagi po natin pinapakain, wala pong sinabi ang Panginoon, maiimpatso ka or ano. Kundi ito po yung gusto niya, sige, ano nyo, ibabad nyo ang inyong pagkatao, ang bawat isa sa inyo, aking mabuting balita sa aking salita. Dahil ito po yung sabi nga po, araw-araw po tayo ay binabago ng Panginoon. Hindi po natin kayang magbago sa sarili natin. Ang ating po head servant, Sister Julie, ako po, wala po kaming kakayanan. Kaya nga po dito po tayo laging humahawak sa kanyang salita. Katulad ng 12 kanyang alagad. Di ba sinabi din po sa kanila ng Panginoon, munod lang kayo, akong bahala sa inyo. So po alagad bakit po tayo mas dapat po tayong sumunod? At napakabuti po ng Panginoon. Panginoon, salamat po na sa bawat pagsunod namin, sa bawat pagtugon namin sa inyo, binabago niyo kami araw-araw. Alam namin sa pagbabagong ito, Panginoon, pinalalago niyo po ang pananampalataya naming maliit sa inyo. Kaya nga po sabi ng isang awit na hindi ko talaga po naging ito po ay awit ko po talaga sa Panginoon na Kristo, na sabi ko nga po noon, dumanas ako ng napakaraming pagsubok na mabibigat. Ako po kasi ang tinapay winner po sa amin. Lahat po kailangan ko gawin, nagpa-5-6 kahit bawal. Talaga pong ginawa ko yon.
Pero alam niyo po, ang lahat ng ginawa ko, pinagbayaran ko po. Alam ko, hindi po ako nagtanong sa Panginoon dahil ang salita po niya. Pero lahat po ng pinagbayaran ko, ito po ngayon ang resulta. 2 bahay, isang sasakyan, magandang buhay sa kabila ng may dinaranas na pagsubok. Pero yun po ang pananampalatayang ipinagkaloob ng Panginoon sa atin. Huwag kang bibitaw. Nandito lang po ang bawat isa, lalo na po ang ating head servant. Hindi naman po naging madamot sa atin. Pag may pangangailangan ng espiritual, tanong po tayo, maging kami. Kung ano man yung kakayanan namin bilang espiritual na buhay namin, andito po kami, lalo na po ang ating head servant. Huwag ka lang mawala. Huwag lang po tayo mawala sa paglilingkod sa Panginoon. Salamat po, Panginoon. Salamat po, pagpalain po tayo. Salamat po. Maraming salamat, Panginoon. Yeah. Kaya napakaganda po ng maging Katoliko, di ba? Meron tayong Lenten season, no? Wala po sila niyan eh, di ba? Tayo, pag Lenten season. Amen po, amen, amen po, amen. Pag Friday, no? Tatahakin natin yung daan na tinahak ni Jesus, di ba? Kaya meron tayong Stations of the Cross, di ba? Nag-Station of the Cross tayo pag Friday, di ba? Punta tayo sa simbahan, andun po, Stations of the Cross. Ang magandang practice po yun, no? Reminding us kung kaano ang hirap na dinanas ng Panginoon para mailigtas lang tayo. Pero anong ginagawa ng tao? Binabaliwala natin, no? Lahat ng dugo, lahat ng pawis ng Panginoon, lahat ng paghihirap niya, lahat ng pasakit niya, binabaliwala natin. Andito pa rin tayo sa kaligayahan ng laman, di ba? Brothers and sisters, kailan ba tayo makikinig sa Diyos, di ba? Kailan ba tayo gigising? Kailan ba natin ma-realize na yung ginagawa mo ay hindi magdudulot ng kaligayahan sa iyan, kundi kapahamakan. Ulitin ko, kapahamakan. Hindi kaligayahan, di ba? Kaya brothers and sisters, saan ka pa pupunta? Na kay Jesus lang ang buhay na kaasiya-siya. Tinan mo, mahal na ina. Tinan niyo po si Mama Mary, di ba? Be like her, di ba? Isa lang ang direksyon ng buhay niya. Ang kanyang anak na si Jesus, di ba? Let's follow the life of the Blessed Mother. A very prayerful mother, di ba? Kaya hindi rin naging madali ang buhay sa kanya, di ba? Nagtago sila sa Ehipto, di ba? Maraming galit sa kanyang anak. At dahil ang demonyo, walang pinlano kundi pahirapan sila ni San Jose, di ba? Pero nag-give up ba si Mama Mary? Wala, no? The more that she followed the will of the Lord, di ba? Kaya yun po ang inspirasyon natin, yung mga santo, mga santa, no? Sina Saint Paul, sina Peter, at mga santo, di ba? Sina Saint Vincent Ferrer, Saint John Bosco, Saint Benedict, Saint Scholastica, di ba? At ngayon, kuwan yata ngayon merong, pero hindi pinangalanan dito, mga, parang mga pare na 7 yata sila, no? Na talagang ang naging kaligayahan nila ay si Lord na lang talaga, no? Meron silang grupo na dinedicate nila ang buhay, hindi sa mundo no? Parang nag-withdraw sila sa mundo, silang 7, nagtutulungan sila to inspire one another, to be prayerful, and to do the will of God. Kaya tumutulong sila sa mga the least people, yung pong mga nakalimutan na ng lipunan, yung mga walang makain, no? Yung mga taong hindi nakaranas ng pagmamahal, sila ang nagpupuno noon, no? They supply the needs of those na hindi nakaranas ng pagmamahal sa mundong ito. Yun ang dedication nilang 7, no? Kaya sana ma-inspire din po tayo to do more. Kapatid, kung nakikinig ka, kulang pa yung ginagawa mo. Makakala mo, sapat na yung ginagawa mo para sa Diyos. Kulang na kulang. Sister Julie? Amen. Totoo yan. Kulang na kulang pa. Brother Jun, kaya din ako. Pagsisimba araw-araw, di ba? Kulang din yun. Yung makikinig ka, sasali ka sa prayer ng rosary, sa Divine Mercy. Alam mo, kulang na kulang talaga pa yon sa pagbalik sa kabutihan ng Diyos. Kaya nga sabi ko nga, kagaya yung nabanggit mo nga kanina, na dapat talaga tayo
Hindi lang pag may problema, doon lang magdadasal. Yung ganon. Sabi ko nga, mas lalong, kagaya ko, mas lalong lumalim sa dami ng, siyempre sa dami ng prayer time, pero mas lalong mong mararamdaman si Lord sa oras ng nangangailangan ka, di ba? Kaya lalo mong dinadagdagan. Kaya sabi ko, lalo mong dadagdagan ng pagdasal mo, paglapit mo sa Kanya, yung gano'n. Dahil mas lalong lumalalim ang pangangailangan mo. At parang yung nakikita mo, kulang pa lahat ang ginagawa mo sa Kanya, maski magsimba ka araw-araw. Sa dami ng kabutihan na ipinagkakaloob niya sa akin. At sabi nga dito sabi sa 1 Corinthians, stand firm, let nothing move you. Always give yourselves fully to the work of the Lord, because you know that your labor is not in the Lord is not in vain. So kita mo, sabi niya gano'n, talagang maging matatag lang tayo. Kasi yan ang kailangan natin sa panahon ngayon, na maging matatag sa dami ng mga nangyayari kagaya ngayon, ang daming sakit, gano'n, ang daming mabigat na problema. Tapos kagaya kapatid natin, Sister Ansis, talagang naiyak na lang din kami sa kanya. Pero, di ba, parang matatag pa rin. Sabi nga, stand firm. Walang dapat makahadlang sa'yo sa pagkapit at pagyakap mo sa Diyos. Kasi lahat naman ng ginawa mo talaga, may reward naman yung kay Lord. Kung ano man yun, si Lord nang bahala sa atin. Makikita mo naman din ang sino ako, di ba? Umabot din naman 30 years na hindi naman ganun kadali. So, madaming pinagdaanan ng sino ako. Di ba? Mula kay Brother John sa lahat ng pinagdaanan niya sa family, financial. Pero makikita mo, nandito pa rin. Di ba? Nandito pa rin ang sino ako. At lahat naman na nandun, lahat ng naging member. Ang daming dinaanan. Pero yun nga, sabi nga nila lagi, daanan lang yan, dinaanan lang. Diba? Natapos din ang lahat. So, hindi pa rin titigil yung kalaban. Naalala ko tuloy, Sister Julie, di ba? Dumaan kami ng financial crisis ni Beth, di ba? Na napilitan siyang magpuntang Amerika para magtrabaho. 9 months po siya, almost 1 year, no? Na nahiwalay siya sa akin dahil mahina ngayong negosyo, kailangan i-sustain, no? So nagtrabaho siya sa dala niya yung bunso ko, si Vince, no? Kahit masakit sa amin ang mahiwalay doon sa aking bunso, tiniis namin kasi kailangan niyang kumita para matulungan yung pangtustos, di ba? At ako yung nagsiserve kay Lord doon. May radyo kami nung binabayaran, di ba? Yes. Pero hindi pa rin kami tumigil, di ba? Hirap na hirap kami sa buhay, di ba? Pero nalagpasan din po namin lahat yun. No? At dumating din sa buhay, dumating din po sa puntos ko na pinasagana din ni Lord yung kita ko muli, di ba? Na hindi ko na kailangan ng bangko para bumili ng kotse, di ba? Dumating po sa ganon yung kasaganahan ko, no? Na hindi na ako kailangan umutang, di ba? Nabibili ko ng cash lahat, di ba? Pero ang dinaanan ko po, nako, katakot-takot talaga. Parang sobrang nervyos, no? Na ang daming tumatawag, mga naniningil ng mga credit card, di ba? Naniningil ng mga bangko. Kaya kung dumadaan ka ng ganyan, brother or sister, no? Dumaan din po ako niyan, di ba? Pero I will tell you, in all honesty, hindi po ako pinabayaan ng Diyos. Natapos din yung bagyong yun. Natapos din. 9 months na bagyo. Almost 1 year. Nahiwalay ako sa asawa ko for the first time ng ganung katagal, di ba? Ang hirap din po, no? Pero purihin ang Diyos, di ba? Hindi niya ako iniwanan. Kasi kung iniwanan ako ng Diyos, sigurado, nagpakamatay na lang siguro ako. Oo nga, hindi ko rin makalimutan yung Brother John, dahil nga hindi mo talaga alam ang gagawin mo, no, kung titigil ka o hindi. Kung sasama ka sa akin, Sister Beth, o hindi. Kung iiwanan mo yung community o hindi. Diba? Tapos yung makita mo yung anak mo na umaalis. Kasi noon, hindi naman kagaya ganito na talagang kikita mo lagi. Diba? Mahirap. Mga halos mga 3 years old lang o ilang bata pa si Vince na. Saka, hindi lang yun, Brother John, yung mga pinagdaanan nga natin kagaya sa asawa din. Madalas din kayo nag-argue ni Sister Beth kasi nga ikaw masyado kang
sobrang committed mo ba? Nasabi nga sa'yo, hindi ka pa Diyos. Diba? Parang ganun na kalalim ang ano mo kay Lord na talagang inuuna mo si Lord. Yung ganun. At yun din naman kami ni Anthony, no, na kahit nasabi mo na nandyan na yung community na nandun. Pero andun pa rin. May mga problema pa rin kami na pinagdadaanan na praise God na ayos, diba? Hindi lang yung financial relationship, yung community lang natin. Ilang beses na yun na di ba na kita mo uma-attend, minsan lima na lang, yung gano'n na talaga hindi mo malaman kung itutuloy mo pa o hindi. Sabi mo nga lagi mo sinasabi na kasi minsan kami na lang, para kung sino na lang yung mga elders, yun na nandun. Sabi hanggat meron na uma-attend, hindi ka titigil. Yun di ba? Hindi ganun, tapos walang pambayad. Pero nag-provide si Lord, nagbigay siya ng tao magbabayad sa radio. Pero mo yun, hindi tuloy natapos yung radio. Tuloy-tuloy pa rin yun. So hindi, yung bagyo, Brother Jun, dumaan tayo sa bagyo. May matinding bagyo, may mild na bagyo. Pero lahat yun dahil sa Diyos. Umabot tayo ng 30 years. Yung gano'n. May nawala, may nag-stay. Pero maganda, yung mga nawala, may bumalik. So, di ba? Talagang ganon. So, kung sino daw talaga ang para dito. Kung sino yung para sa sino ako, sila talaga yung nandun. Amen. Si Brother Jerry Handla nawala pero bumalik din di ba? Di ba yung huling yugto ng buhay ni Brother Jerry, di ba? Yung pala yung pagbalik niya. Kaya pala pinabalik siya ni Lord nabibilang na pala yung araw niya, hindi niya kalain, di ba? Tingnan mo kung paano magmahal ang Diyos, di ba? Hindi niya hinayaang tuloy-tuloy ang pariwara, di ba, ng anak niya sa sino ako, na ibalik pa niya bago ba lang niya kunin, di ba? Kaya ganun po kamahal ng Panginoon. Kaya talagang tanawin po natin lagi ang utang na loob sa Diyos, no, na inaalagaan niya tayo at hindi niya tayo pinapahintulutan na talagang tuluyan ang mapawalay sa Kanya dahil alam niya kung saan ka pupulutin pag hindi ka na nakabalik sa Kanya. Sister Rose? Amen po. Amen po ulit ng sobra-sobra, Brother Jun, Sister Julie. Ito na lang po, my dear brothers and sisters, sabi nga po ng ating servant. Yung mga salita po ng Panginoon na nababasa natin, yung love letter nga po niya sa atin, isipin po natin lagi, love letter niya po kasi ito, para po matuto tayong magbasa palagi po. Kasi ito po talaga yung tunay na katotohanan na nagbibigay sa atin para ng kalakasan. Maisuhay po natin. Hindi po pwedeng magbasa lang tayo, na i-share natin. Hindi na nonsense po lahat yon. Pero ang kailangan po sa pagbabasa mo, sa pagninilay-nilay mo, isabuhay po natin. Mahirap po. Mahirap talaga pero sa tulong, sa paggabay, sa pagtahak natin na yun. Tutulungan naman po tayo ng Panginoon, wala pong ano. Sabi ito sa mga experience namin. Alam ko may mga experience din po ang bawat isa. Pero tingnan niyo po yung sinabi ni Brother Junie, Sister Julie. Experience ko din po yan sa kabila ng hindi pa po ako sino ako at that time. Pero yung dinadanas po nila, po sa isang side ko. Credit cards, opo. Halos binumura ako, hinahabol. Hindi po ako kung tutuusin. Naugnay dahil po mahilig po ako mag-network. Pagiging networker. May isang tao po na na-involve papunta po sa akin. Ang nangyari, ako po yung may kasalanan na hindi ko naman po talaga kasalanan. Nagbabayad po ako Alam niyo po yung pinakasukdulan na tinawagan ako ng 2 bangko po. 2 po, Brother Jun, Sister Jun. Sabi po nila sa yung isa, PI ka, magbayad ko. Sige po, ganito, sir. Umiiyak po ako, Sige, sir. Yung babayaran po namin para, pwede po ba namin ng pagka-dami-dami, sobra na po pati ng charge nila nang hindi naman po talaga namin kasalanan o ako, kundi may involved po na tao. Sabi ko, sige po, bayaran ko po. Pwede po ba yung hanggang ganito lang, mga 20,000, 30,000? Kasi ito lang po yung kaya. Yung isa po umokay na bangko. Ang tawag po namin yan ng brother husband, sinadya namin, inokay namin. May involved po ditong tiya niya na pati yung tiya niya. Alam niyo, sabi po, kung gano'n. Sabi nga po ni Brother Jun, at alam din po ninyo, hindi naman po tayo pinabayaan ng Panginoon. Kahit sandali, noong time po na yun, sabi po ng tiya ng husband, ikakalat po kayo sa buong
sa buong ano natin, buong sa mga tiyo-tiya, sa kapatid, di kakalat. Nung una takot po ako, sabi ko, Diyos ko, wag po mangyari. Dahil parang ang dating ako. Nung huli talaga pong nawalan na ako ng pag-asa, sabi ko na lang, hindi kung gusto niyong ikalat niyo po. Pero isa lang po ang patutunayan ko, malinis po ang konsensya ko. Binayaran ko po ang isang bangko, umukay ang isa, ayaw. Yung isa hindi ko na po ayaw niya po eh. Ayaw mo, anong gagawin ko? Gusto niya bayaran ko daw po mga 98,000 sa kamay po ng Panginoon po. Ito kukunin. Itong isa po umukay. So, noong time po na yun, maging yun pong Brother June na sinasabi ninyo, ako din po nagtrabaho po ng Hong Kong. Hindi po dahil gusto ko. Kasi wala din po kaming, wala na pong mapagkukunan. Nawalan po ng trabaho si Elmer dahil ang lola ko po may sakit, tutulan ng paa. Pero may goal pong inilagay ang Panginoon. Talaga pong napakabuti ng Panginoon. Sobra-sobra. Sabi ng isa pong tumulong sa akin, sige te, pumunta ka ng Hong Kong kasi mabadaling umagsit yan ng papuntang Canada para makapunta. Kasi po yung mindset ko, pupunta ako Canada. Pero alam niyo po na nagtrabaho ako sa Hong Kong. Talaga pong sobra. Alam niyo yung itong braso ko, kalahati po nito pag-uwi ko. Kasi kalbaryo po talaga yun, para kung katulong, inaaway ako, yung mismo inaalaga ko, hindi po pala ang matanda. Sinungalingan nila ako, niloko nila ako, hindi po pala matanda, kundi may sakit na epilepsy. Grabe yung hirap, pero Panginoon, dahil sa'yo, Diyos, ito po ako ngayon, lahat yan ay natapos. Sister Johnny, kung sa asawa na hindi man po ako iniwan ng Brother Raspas, pero talagang magtik po siya. At ang naging po, dun yung anak ko, panganay. Pero Panginoon, salamat. Dito na lang po, my dear brothers and sisters, sa mga experience, hindi ka pa po ba maglilingkod sa Panginoon? Hindi mo pa po ba iaalay ang buhay mo? Hindi pa po ba sapat kung gaano kanya kamahal, kung paano ang pagtulong niya hindi winawalay sa'yo? Kaya Panginoon, ikaw po ang aming sandigan. Ikaw lang po ang paglilingkuran. Lalo na po bukas, darating ang Ash Wednesday. I-offer po natin ang ating mga sarili. At patuloy na i-offer po ito sa Kanya dahil siya lang po ang kaligayahan ng bawat isa. Po ang magbibigay ng tunay na kaligayahan at pagpapala na ninunais mo sa buhay mo. Ikaw man ay may sakit at nangihina, i-offer mo lang po sa Panginoon, sapat na. Sa Panginoon lang po, sapat na. Salamat Panginoon, salamat po. Mga kapatid, brothers and sisters, life is not easy, di ba? Alam naman po natin, we have experienced kung paano mabuhay sa ibabaw ng mundong ito. Whether you like it or not, trials will come, di ba? Parang bagyo din po yan di ba? Dumarating ang bagyo, dumarating ang unos. Ganon din po ang pagsubok, di ba? Kaya, ito ay paalala sa atin, no? Lalo na itong Lent season na ito, na we need God, di ba? We need God. Lalong dapat lumalim pa tayo sa Diyos kasi the deeper your foundation with God, lalong matibay tayo. Hindi po ba yung mga tall buildings, para makatayo ng mataas na building, kailangang laliman ang pundasyon, di po ba? Kasi pag ang pundasyon ng building ay kapiraso lang, konting hangin lang yan, tutumba yan. Kaya kailangang malalim na malalim. The taller the building, the deeper the foundation. Tanong niyo po sa engineer, ganun po yan. Ganun din po ang buhay natin. Kung gusto mo maging matatag ang buhay, laliman mo pang relasyon sa Diyos. Huwag kang lalayo sa Diyos. You can never solve a problem without God. Siya ang magsosolve yan, hindi sarili mo. Diba? Hindi mo pwede sabihin, lalayo muna ako, saka babalik kung natapos sa problema ko. So, may susunod ulit na problema kung ganyan ang attitude po natin. Kasi lalo tayo paglalaroan ng demonyo, kasi gusto ng demonyo mailayo ka sa Diyos So, nangyayari yung gustong mangyari ng demonyo. Kaya ako, what I do, yung opposite ng demonyo, ang ginagawa ko, the more na dinodoble ko pa yung ginagawa ko para sa Diyos, para inisin ko ang demonyo. Kasi
Imbis na ako ang mainis, siya ang iniinis ko, di ba? Kaya ito po yung pagkakataon natin, no, na malaman natin ang kahalagan sa Diyos, lalo na kung may mga unos at bagyong dumarating, di ba? At kaya ito yung paalala sa atin ng Panginoon, ito, di ba? Laliman pa po natin. Diba? More of God and less of the world. Ito naman kasi mga trials, ito, inaalaw ng Diyos ito para ma-experience mo ang pagmamahal niya, no? At always reminding us, brothers and sisters, no, that we're not alone as we face trials. God is with us. Hindi mo lang siya namamalayan, pero kasama mo siyang nagbubuhat ng kabigatan mo, diba? Kaya mahalin mo ang Panginoon dahil mahal na mahal ka niya, diba? Hindi naman dahil nagkakaproblema ka, ibig sabihin hindi ka mahal ng Diyos. Hindi po, kasi alam niya na kailangan mo yan para lalong ang iyong spiritual life ay magkaroon pa ng muscle, 'di ba? Tayo, 'di ba, para magbuhat, para maging maskulado tayo, kailangan magbuhat tayo ng mabibigat na bakal. Ganoon din po ang spirito natin, kaluluwa. Minsan kailangan magbuhat din tayo mabibigat na problema para gumanda ang kaluluwa natin, mahubog sa wangis po ng Diyos. Dahil ang Panginoon, 'di ba, nang nagparito siya, may bitbit siyang krus. Duguan siya. Pero ang importante, tagumpay ang kanyang nakamtan. At ganoon din ikaw. If we share in the sacrificial life of the Lord and in His death, we will also share in His glorious resurrection. Amen. Tayo po'y manalangin na. Nakita ko ang tunay na pag-asa. Natagpuan ang tunay na ligaya. Sa ngala ng Ama, ng Anak, ng Espiritu Santo. Amen. Mahal namin Tunay nga po, Panginoon, na Ikaw ang aming tunay na kaligayahan, Lord. ako'y sumasamba. Kaya salamat, Panginoon. Salamat sa pagkakataon at Pagkat sa piling mo'y inalis mo ang aming kabulagan, Panginoon. At nakita namin ang kagandahan mo, Panginoon, at kagandahan ng buhay nung binahaginan mo kami ng liwanag na nagmumula sa iyo. Sa pamagitan ng mga salita mo, Panginoon, kahit may unos, kahit may bagyo, nakakakita pa rin kami ng liwanag. Alam namin, Lord, ang lahat ng bagay na ito na pinapahintulutan mo ay may katapusan, Lord, sa panahon mo. At ang naghihintay, Lord, ay tagumpay. Kaya salamat, Panginoon. Thank you for your reminder for us, Lord. Thank you for your warm embrace every moment of our life. Yakapin mo ang bawat isa sa amin, Panginoon. Kami matatakutin. Kami ay kulang sa pananalig, Panginoon. Aminin namin. Madali kaming mawalang focus, Panginoon, kung dumadating ang problema. Ikaw lang ang tunay na pag-asa namin. Kaya be with us, Lord. Kaya salamat, Lord. At salamat sa araw na ito. Salamat sa paalala mo ulit. At sana, Lord, itong Lenten season na ito ay lalo pa kami mapalapit sa iyo. At ang pag-ibig mo ang siyang madama namin, Lord, sa buong 40 araw, Lord, at hindi lamang sa 40 araw, kundi hanggang wakas na ng panahon. Kaya, Lord, thank you for gracing us with your presence, with your love, and with your power to do your will. All of this we ask in Jesus' name, amen. Pagkat ikaw ang Amen. siyang gabay ng damdamin. Ikaw ang Okay, at pagpapaalamanin ko lang po si Sister Julie bago ko kayo pasalamatan. Sister Julie. Amen. Pinabati ko ate ko. Saan nakita ko pangalan niya. Yan. Ay, ate. Nga pala. Hello, Sister Cynthia. Amen. Siyempre, nandiyan Cecil, mga kasama niya, mga kaibigan niya.
Oo, saka si Angel. Iwanan ko sa Exodus 14:14, sabi nga, the Lord will fight for you. You need only to be still. Amen. At salamat po, Brother June, Sister Rose, at sa inyo po lahat, ang mga nakasama po namin. Lahat po kayo, pagpalain po tayong lahat ni Lord. God bless us all po. Yeah. Bye-bye po. Stay grounded lang po tayo kay Lord. Wala man po exempted sa trials. Lahat po tayo ay binabagyo. Sister Rose? Amen po, sabi nga po ni Brother June, ni Sister June, stand firm lang po tayo, fix our eyes on Jesus, only Jesus, always Jesus. Salamat Panginoon. At kung meron nga pong medyo na ano sa iyo, yakapin mo lang po, tulad ng panalangin ni Brother June, yakapin, pangalagaan. Salamat po Panginoon. Salamat po ng sobra-sobra. Salamat po Diyos. Pagpalain po tayong lahat. Brother June, Yeah. alam mo ba ate ko, 4 hours sila bago dumating sa prayer meeting. Tapos pag uwi pa nila, grabe pa yung traffic. Kaya, syempre, hindi naman maglalagpas kay Lord yung paghihirap din nila sa pag-attend sa prayer meeting. The more obstacles na nararanasan natin, the more blessings na ibubuhos ng Diyos. Hindi madali ang maging Kristiyano, hindi madali, 'di ba? Sabi, enter the narrow road. Kasi yung wide road that will lead to our destruction. Kaya di bali maghirap basta doon tayo sa Amen po, amen. maluwalhating buhay. Okay. Amen Thank you. po, amen. Bye-bye po. Thank you, God bless bye-bye. us all po. God bless. At nais kong pasalamatan ang ating mga kapatid. Nais ko na pong buksan ang ating mga nag-like, nag-love, nag-care, at ang mga sumusunod, ang kasama natin sa umagang ito. Sister Maricar, and of course, si Brother Oliver. Ganon din po. Ay, kung nabasa ko nga pala, please pray for Brother John Lo, no? Lord, we pray for Brother John Lo. At samahan niyo po siya at bigyan po, balik muli ang kanyang malusog na pangangatawan, Panginoon. Naway loobin mo ito sa matamis na pangalan ni Jesus. Ganon din si Sister Christine, saka si Brother Edmond, and of course, Brother Roman, no? Sister May, and ang ating ding minamahal na Brother Rico. Sister Cynthia De Marco, praise God. Si Brother Sed Goboy, Sister Jinky, Sister Angel, at saka si Ginong J. Cruz, I love you bro. Sister Irene DRM, Sister Amita Flores, Brother Edwin Doraquel, kapit lang bro, no? Wag lalayo kay Lord. At of course, Sister Jocelyn Akel. Ganon din, Sister Telma Falsis, kapit sa mga pangako